At topic po natin ngayong umaga is about the rescue. Salvation is the ultimate message of the Bible. Yan ang kailangan natin, no? Kailangan nating maligtas, no? Or iligtas, no? So pag sinabing rescue, no, to help someone or something out of the dangerous, harmful, or unpleasant situation. So gusto mong may mag-rescue sa'yo doon, no? Gusto mong makawala, no? And of course, to flee from confinement, danger, or evil, no? May mga nagagawa po tayong alam nating hindi naman dapat, no? Para sa mata ng Panginoon, pero hindi tayo nakakaalis doon. So that is why we need rescue. Pag sinabing rescue, like for example, no, nasusunog po yung yung tawag dito, yung building. Pag nasusunog yung building, ang kailangan nating gawin diyan, i-rescue ng, no, firefighter. Pag nandun ka sa loob, 'di ba? Ang hirap nang lumabas, 'di ba? Masusunog ka, mapapasok ka, probably hindi ka makakaligtas. So that is why ang gagawin mo, hihintayin mo yung rescue. Tama, i-rescue ka ng mga firefighter. No, kung meron din namang for example, lumulubog na yung lumulubog na yung bangka, no? So kailangan mo din ng rescue. And that is why, no, tayo personally, no, kailangan din po natin ng rescue. So pag sinabing rescue, meron talagang dapat na tagapagligtas, no? Merong magre-rescue. At sino 'yon? Of course, syempre, dito kikilalanin natin. Bakit kailangan nating maligtas? And of course, bakit kailangan natin ng salvation? So ngayon, pag-usapan muna natin yung problem that cause of this eternal separation between God and man is sin. No? Yan po talaga yung main problem. Once na we are in sin, meron pong separation na nangyayari. No? Pagkakahiwalay, kumbaga. Okay? Have you ever felt distant from God? Naramdaman mo ba minsan yan na parang ang layo mo sa Panginoon? Ako naramdaman ko yan nung time na nakilala mo na si Christ, di ba? Na nagkaroon na kayo ng relationship with Christ. Pero dumarating sa point na nade-distract ka na naman, tama? Nawawala ka sa focus mo, and then nararamdaman mo na lumalayo ka sa Kanya, especially kapag may nagagawa kang kasalanan. Tama? So, ako nafe-feel ko din yun eh. Actually, we all have, no? Lahat tayo nakakaranas niyan. Why? No, feeling far from God is very common, no? Kumbaga pa common na 'yan sa atin, even sa Christian, no? So very common 'yan. So ibig sabihin hindi ka nag-iisa na nakakaramdam ng pagkalayo sa Panginoon. Okay? So the moral separation of God and man is separation, okay? God is good, man is not. No, kumbaga pa mabuti ang Panginoon, tayo hindi, no? God is just, man is not, no? And mababasa po natin yan sa Isaiah, no? Isaiah chapter 59 verse 1 to 2, no? So sabi nga po dito, listen, the Lord's arm is not too weak to save you, no? Hindi po mahina ang Panginoon para iligtas tayo, i-rescue tayo. Okay? It's your sin that have cut off from God. Because of your sins, He just turned away and will not listen anymore. Ibig sabihin po, yung kasalanan po pala natin yung nagka-cut off po doon sa relationship natin kay God. No? Kaya po hindi po tayo naririnig, no? All are separated from God. All will suffer the consequences of sin, which is eternal death. Ibig sabihin po, lahat po tayo, no, may consequences na po na makukuha, no? Dahil sa kasalanang nagawa ng isang tao, no? Ng lahat ng tao actually, no? So, kundi kamatayan, no? Eternal death. Kumbaga pa, hindi lang siya life death. Eternal death, yung souls mo talaga, no? Kumbaga pa, pupunta na talaga tayo lahat sa impyerno. Tama? Because of sin. So, sabi nga sa Romans chapter 3 verse 23, no? For everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard, no? Hindi tayo makapasa. No, kung sa school nakakapasa tayo, no? Kahit 75 lang. Pero sa standard ng Panginoon, ang hirap talagang ipasa yan. Tama? So kaya po, wala pong karapat-dapat na makapasa, no? Kasi po tayo ay nagkakasala. So paano yan? Paano ako gagraduate niyan, no? Paano ko ma-receive yung crown, no? Yung eternal life kung hindi man pala ako makakapasa. No? So mamaya papag-usapan natin, no? Okay. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ibig sabihin po, no, gusto kong i-highlight dito yung gift, no? Libre, no? Yung free, no?
yung wages, yung kabayaran pala ng kasalanan ay kamatayan. Pero, no, but the free gift, no, meron pong libreng regalo, no? Pasang-awa, no? Parang bagsak ka na, pinasa ka na lang, no? So libre na to, no? So God's eternal life through Jesus Christ, no? Kumbaga pa may backer ka no? May backer ka na si Jesus Christ, ipapasa ka dahil doon sa backer mo, no? So ganun po 'yun ang nangyayari, no? So ang solution po dito sa problem na to, kasi hindi tayo makakapasa sa standard ng Panginoon. The justice of God demands a sacrifice for man's sins, no? Did you know sa mga Old Testament, no, or yung mga story before Christ, no, may mga sinasacrifice po yung mga prophet, no? Nagsasacrifice sila ng isang animal, no, to clean up their sins, no? So dapat yung animal na sinasacrifice nila malinis, di ba? Walang sakit. Ganun po yung ginagawa nila para mapatawad sila, no? So nangyari po 'yan kay Elijah, no? Tsaka kay Abraham at marami pang iba, no? So ganun po ang ginagawa nila, nagsasacrifice po sila ng animal para mapatawad sila ng Panginoon. So ngayon dito kakaiba kasi hindi na po hayop yung sinasacrifice, no? Imagine, no, si Jesus Christ po ang naging sakripisyo para po mabayaran yung kasalanan natin. Imagine, Jesus Christ is a holy, no, a righteous and a just. Kumbaga pa, wala siyang kasalanan, no? So mababasa natin yan sa Hebrew, no, chapter 9 verse 26. If that had been necessary, no, Christ would have to die again and again ever since the world began. But now, no, pero ngayon, no, once for all time, no, ibig sabihin sa lahat ng oras, even right now, kahit na 2,000 years ago pa siya namatay para bayaran yung kasalanan natin. Ibig sabihin kahit ngayon bayad din po tayo, no? For all time he had appeared at the end of the age to remove sin by his own death as a sacrifice. Namatay siya kasi yun talaga ang purpose niya, para bayaran yung kasalanan natin. Usually kasi pag may mga superhero tayong napapanood, di ba? Tagapagtanggol, no, redeemer, savior, rescue. Usually po sinisave talaga tayo, no? Pinaglalaban talaga tayo, no? Pero kakaiba yung ginagawa ni Christ. Kasi bakit? No? Siya ay pumunta dito sa mundo natin para bayaran yung kasalanan natin. Okay? So imagine that, no? Very amazing. Why? No? So babasahin natin, continue po ng verse na to, no? Okay? And just as each person is destined to die once and after that comes judgment. Ibig sabihin po, mamamatay talaga tayo, no? Once. And then merong judgment na mangyayari. Okay? So also Christ has offered once for all time as a sacrifice to take away the sins of many people. So para alisin po yung kasalanan sa atin. Okay? He will come again, no? Babalik siya ulit, no? So babalik siya kailan kaya noon, no? Not to deal with our sins, no? Hindi na siya para i-deal pa yung kasalanan kasi tapos na no? Doon sa cross, no, before siya namatay, nagsabi si Jesus Christ na it is finished. No, tapos na, bayad na kayo, no? Parang sinanla lang, no? Na merong ibang nagtubos, no? Ganun po ang nangyari. No, parang tayo ay nakasanla na, no? Alam na kung saan tayo papunta, no? Pero merong nagtubos sa atin. So, ibig sabihin din natin kayang tubusin yung sarili natin, no? So, para alisin yung kasalanan. So, He will come again not to deal with our sins but to bring salvation, no? Magdala, no, ng kaligtasan to all who are eagerly waiting for Him. And that is why even until now, no, or sa mga past few years, ang dami na po naghihintay kay Christ. No? And we don't know kung kailan po siya darating. So, ngayon, isa ka ba sa mga naghihintay kay Christ na bumalik? No? Isa ka ba? No? Kasi ang salvation ay para sa atin. No? Yun po yung dadalhin niya pabalik He will save us. Okay? So, because of His sinless life, Jesus was the only one qualified to pay the penalty of man's sins and to bridge the gap between God and man. Okay, this means wala pong tao na kayang bayaran yung sarili niyang kasalanan. Kahit na gaano ka pa kayaman, gaano ka pa ka-influencer, gaano ka pa
'Di ba? Gaano ka pa kabait, no? Wala pong kayang tao na sabihin na babayaran ko yung sarili ko kasalanan or idamay ko na to, kasama ko na yung pamilya ko. Hindi po pwedeng ganun. No, even our leaders, no, sa ministry, sa church, hindi po sila. Okay? Hindi po sila ang kayang magbayad ng kasalanan natin. Okay? Hindi po. Wala po. Kahit sino man, wala talaga. Kundi nag-iisa lang po, no? Si Jesus lang po talaga. Kasi siya lamang po ang qualified para bayaran yung bayad na, ay yung utang natin. Okay? Dahil sa kasalanan. So, now, okay, ano po ang magiging resulta nun kapag binayaran tayo ng Panginoon? The result is salvation and reconciliation. No? Christ died on the cross so that we could receive forgiveness of our sin, be reconciled to God, and have eternal life. So, yun po ang purpose, no? Kumbaga, pag binayaran na yung kasalanan mo, paid ka na, ang purpose nun, magkuha mo yung eternal life. Ibig sabihin, meron pang life after death. Okay, meron pa tayong buhay sa kabilang buhay. And that is why we're not permanent. Okay? Dito sa earth, no? Temporary lang po tayo. So tama? Kasi bakit? Death is inevitable. Kumbaga, hindi na po natin yan may iwasan eh. Darating at darating talaga tayo sa point na mawawala po talaga tayo. But praise God, why? Hindi ka matatakot na mamatay kasi alam mong may buhay sa kabilang buhay. So, kumbaga pa, kung mamamatay man tayo, no, that is our graduation day. No? Graduation day natin yan. Kasi nandun na tayo eh. No? Alam mo na kung saan ka pupunta. No? Because, bayad ka ni Christ. Kahit na sobrang dami mong kasalanan, sobrang pangit ng nakaraan mo, sobrang dami mong mga pinagsisiyan sa buhay, alam niyo po ba, meron pang-asa. It's not too late to change, no? Kahit na, Lord, 50 years, 60 years, 70 years, Lord, naging makasalanan ako. Hindi ako lumapit sa iyo kahit kailanman. Now, this is your chance na lumapit kay Christ. Why? Kasi hindi pa huli ang lahat. As long as you live, no? As long as nabubuhay ka, may chance na binibigay sa iyo si Lord. Tama? Alam mo, I would like to share an example, no? Kung yung dun sa cross, kung naalala nyo, no? Yung sa cross, meron dalawang makasalanan sa tabi niya. Tama? Yung makasalanan sa left and sa right. Alam mo, sabi nung isang makasalanan, Lord, remember me when you are in paradise. No? Pwede niya sabihin na bayaran mo muna yung kasalanan mo. 'Di ba? 'Di ba magnanakaw ka buong buhay mo, so bayaran mo muna 'yon bago ka maligtas. No? Alam mo, hindi ganoon ang sinabi ni Christ eh. Alam mo, kaya nga free gift eh. Alam mo, sabi niya, surely you will be with me in the paradise. So imagine that moment na nakapako na sa krus silang tatlo, nabigyan pa siya ng salvation, ng kapatawaran. This is not too late, no, to ask forgiveness and to build relationship with Christ, because religion cannot save us alone, no? Hindi yung dahil sa religion mo guaranteed ka makakapasok ka. Hindi po 'yon. No? Hindi din po yung tao, no? Hindi din po yung pastor, hindi din po yung kung sino man, no? Kundi po ang Panginoong Hesukristo po talaga. So that is why we should build relationship with him, no? So mababasa din po natin sa Ephesians, no? Okay, Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. God save you, no? Ikaw, no? Ako, tayo. God save you by His grace when you believe. No? By faith, no? By faith, naniniwala ka. Ang grasya po, magkaiba po yan sa blessing. No? Ano bang pinakaiba ng blessing sa grasya? No? If kung meron kang idea, you can comment down below, no? Okay? So, share your idea. So, grace, actually, the difference between grace and blessing, ang blessing po, binibigay po yan as reward. Ibig sabihin, kapag may nagawa ka, ibe-bless ka. Ang grace naman po, ika-deserve, ibibigay sa iyo yung grasya. Okay? Kasi as human being, tayo po, no, nagiging mabait po tayo dahil mabait din yung kaibigan natin, kapamilya natin, kapitbahay natin. Tama? Binabalik mo lang kung ano yung binibigay sa'yo. No? Binabalik mo yung blessing. Pero how come, no? Paano kung naging masama siya sa'yo? Tama? Paano kung binabackfight ka niya? Paano kung sinisiraan ka niya? Or paano kung hindi kayo okay? Tama? Kaya mo ba siyang mahalin? Tama? Alam mo, ang hirap eh, no? Actually, madaling sabihin pero ang hirap gawin.
Pero ganun po ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Nagbigay po siya ng grasya, hindi lang po dahil sa mga taong sumusunod sa Kanya, kundi sa mga tao din pong nagkaroon po ng kasalanan. And that is why Jesus said, no, before siya mamatay, no, sabi niya sa cross, Father, forgive them, for they do not know what they do. This means, them means lahat. Kasama na yung mga nagampas sa Kanya, kasama na yung nagpako sa Kanya, kasama na yung tumusok sa Kanya, kasama na yung mga nanakit sa Kanya. Lahat yon pinatawad niya. Ganon po tayo kamahal ng Panginoon. And that is why, kung hindi ka naging mabuti sa Panginoon natin, kung di tayo naging, di man tayo nag-serve sa Kanya, tinatalikuran man natin siya, iniiwasan man natin siya, it's okay. No? Kasi bakit? Hinihintay ka lang ng Panginoon. Hinihintay ka lang niya na bumalik. Hinihintay ka lang niya na mayakap muli. So that is why God is very merciful and graceful, no? And you cannot take credit for this, no? Hindi mo pwedeng kunin yung credit, and that is why we glory God, no? We glorify God, no? We bring back all the glory, no? So that is why glory to God, no? So kasi bakit? Sa Kanya eh. If you have talent, no, marunong ka magsalita, marunong ka magsayaw, marunong ka kumanta, saan mo ba binibigay yung credit na yon? Doon ba sa nagtuturo sa'yo? Doon ba sa nag-influence sa'yo? Or maybe sa sarili mo? So hindi po, no? Dapat kailangan ibalik po natin yung glory, no? It is a gift from God. Salvation is not reward. Okay? Big sabihin, ang salvation po is not a blessing. This means hindi mo kailangan trabahuin para ma-save ka. Hindi mo kailangan ng good deeds para ma-save ka. Okay? For the good things we have done, so none of us can boast about it. Imagine, no, the power. This is the powerful verse. Actually, this is the last verse the last slide na ipapakita ko sa inyo, no? Napaka-encouraging kasi bakit, no? Sabi nga dito, no one of us can boast about it. Wala pong pwede magmayabang. Ay, ligtas ako. Bakit? Nakapagpatayo ako ng maraming simbahan. No, hindi po yan ang requirement. Okay? Marami ako natulungan. Hindi po yan ang requirement. Marami po akong pinag-pray. Hindi po yan ang requirement. No? If you take that glory, no? If you take that glory, hindi ang Panginoon na nakikita, kundi ikaw. Tama? So that is why we should bring the glory to God. Okay? Kung nagbigay ka, glory to God. Tama? Kasi meron kang ibigay. Kung nakapagpatayo ka ng mga projects para kay Christ, glory to God. No? Kasi hindi mo kayang ipatayo 'yon kung wala yung glory niya. So that is why kailangan yung pangalan niya po ang palaging umaangat sa mga reward na nakukuha po natin dito sa mundo. Okay? So para hindi po tayo magmayabang. So that is very dangerous, no? Dangerous part once nawawala na po si Christ or si God sa buhay natin. We take all the credits sa lahat ng mga na-achieves natin. Dahil gawa ko to, dahil magaling ako, dahil nagsipag ako, dahil ganito. No, you take credit, no, and di ba? Alam mo nangyari yan? That is a poison. No? And someone will credit you, di ba? Wow, ang galing mo naman. Di ba? Ang galing mo naman. Alam mo, wag mo i-receive. That is the dangerous part. Wag mo tanggapin. Pwede mo tanggapin pero wag mong akuin, no? So, yun po ang point ko, ibalik mo sa Panginoon. Okay? Ibalik natin sa Panginoon. Kasi bakit? Once na inaako mo lahat 'yon, ang mangyari 'yon, magke-create po 'yun ng pride. And pag may pride ka na, nag-iiba na po yung attitude natin, yung ugali natin. And nagkakaroon din po tayo ng distance kay God. Tama? Kasi bakit? Feeling mo kaya mo na eh. Hindi mo na need si Lord. Feeling mo, 'di ba? Mas magaling ka na eh. 'Di ba? Sometimes yung will na natin yung natutupad kaysa sa will niya. Tama? No? Kaya ko na to, Lord. Bahala. Tsaka ka na pag may troubles na, pag may problem na, balik lang ako sa iyo. No, ginagawa natin siyang option minsan. And that is why right now this session will remind us na wala po talaga tayong kakayanan. We are so weak. Wala tayong kakayanan na iligtas ang ating sarili sa kahit anumang sitwasyon, no? Sa bisyo, 'di ba? Sa buhay, no? Sa poverty, no? Wala tayong kakayanan. No? Even our talents, no? Natsubukan ko na po 'yan, no? Mag-rely ka lang sa sarili mong talento. Hindi po talaga enough. Kailangan po natin ng grasya ng Panginoon.
And that is why we are so blessed. I-continue natin na pasalamatan ng Panginoon sa mga blessing na ibinibigay niya sa atin. Alam niyo po, yung good deeds po, resulta na lang po yan ng dahil naintindihan mo, naligtas ka na ng Panginoon. Tama? Hindi po siya, ang good deeds po, hindi po siya good deeds para maligtas ka. Okay? Ang good deeds po, dahil ligtas ka, kaya mo ginagawa yung good deeds. Kasi bakit? Di ba, imagine mo, binayaran ka ng tao. Di ba? Binayaran ka ng, kunyari, nagkaroon ka ng utang, no? Yung, kunyari, meron kang utang na 10 milyon. Di ba? Tapos ang nangyari, binayaran ka ng ibang tao. Di ba? Kunwari lang, no? So, anong gagawin mo? Di ba magpapakabait ka sa kanya? Di ba pag sinabi siya, gagawin mo lahat? Di ba? Parang ganon, ay naku, hindi ko, di ba? Ang laki ng utang na loob ko sa'yo. Tutulong ka sa kanya, ano gusto mo, pagkain, etc., favor, lahat gagawin mo. Yun po yung ibig sabihin. With that, no, thank you so much for allowing me to speak to you the word of God.